May mga araw ba nagigising ka pero parang wala ka ng gana? Yung kahit anong pilit mong bumangon, pakiramdam mo, pagod ka pa rin. Hindi lang sa katawan, kundi sa loob. Parang gusto mo na lang mawala saglit o parang gusto mong huminto ang mundo kahit sandali. Kung ganito ang nararamdaman mo ngayon, hindi ka nag-iisa. Normal mapagod, normal maligaw. Pero tandaan mo, may paraan para muling maramdaman yung apoy sa loob mo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 13 bagay na dapat mong gawin kapag pagod ka na sa buhay para manumbalik ang motivation mo. Number 1, aminin mo na pagod ka na. Huwag mong piliting maging okay. Huwag mong takpan ng tawa o gawing busy ang sarili mo para lang hindi maramdaman ang bigat. Huminga ka ng malalim. At sa pinakasimpleng paraan, aminin mo sa sarili mo, pagod na ako. Hindi ito senyalis ng kahinaan. Hindi ito pagkatalo. Ito ay tanda na tao ka. May limitasyon, may emosyon, may pusong napapagod din. Minsan kasi, sobrang sanay ka ng maging okay para sa lahat. Kaya nakakalimutan mong pakinggan ang sarili mong hinaing. Lagi mong inuuna ang trabaho, pamilya, kaibigan. Pero ikaw, naiiwan. Kapag sinabi mong, pagod na ako, para kang humihinga ulit pagkatapos mong pigilan ng matagal. You release the pressure you've been holding in. You give yourself permission to rest, to pause, to just be human. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa iba kung bakit ka pagod. Hindi mo kailangang magmukhang malakas palagi. Alam mo yung mga araw na kahit simpleng bagay, parang mabigat. Yung simpleng pagbangon sa kama, parang kailangan mo pang labanan. Normal yan. Lahat ng matatag na tao, dumaan dyan. Pero ang kaibahan ng bumibigay sa pagod at bumabangon mula rito ay yung pagtanggap. Kapag inamin mong pagod ka, binibigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na magpahinga, maghilom, at magbalik ng lakas ng hindi nahihiya. Because sometimes, acceptance is the first step to healing. Hindi mo kailangang maging motivated agad. Ang kailangan mo muna ay katahimikan. Sa simpleng pag-amin na yan, unti-unti mong mararamdaman na gumagaan ka. Kasi kapag tinanggap mo kung nasaan ka, doon ka magsisimulang bumalik sa kung sino ka dati. O baka nga, sa mas matatag na version mo. Number 2, magpahinga ka muna. Alam mo yung pakiramdam na kapag nagpahinga ka, parang may boses sa utak mo na nagsasabing, sayang oras, dapat may ginagawa ka. Minsan kahit nakahiga ka na, hindi pa rin talaga nagpapahinga ang isip mo. Kasi punong-puno ng guilt. Parang may mali sa paghinga, sa pag-stop, sa pagtigil sandali. Pero ang totoo, hindi tamad ang taong nagpapahinga. Pagod lang. At kung pagod ka, may karapatan kang huminga. Hindi mo kailangang patunayan sa mundo na productive ka para maging worthy. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo bago mo sabihin sapat na ang ginawa mo. Minsan akala natin, mas lalo tayong magiging successful kapag tuloy-tuloy ang grind. Pero ang hindi natin napapansin, unti-unti na pala tayong nauupos. Tulad ng kandila, nabibigay ng liwanag, pero nauubos rin. Kaya kung nararamdaman mong pagod ka, huwag mong sabihin, sayang ang oras. Sabihin mo to, ito yung oras para makabawi ako. Your body and mind need rest, not because you're weak, but because you've been strong for too long. Ang pahinga ay hindi pagtakas. Isa yung strategy para makabalik ka ng mas matatag. Isipin mo to, yung cellphone mo nga, kapag 1% na lang, hindi mo naman pipilitin, di ba? Sina-charge mo muna bago mo ulit gamitin. Pero bakit kapag sarili mo na, pinilit mo pa rin kahit drained na drained ka? Ang tunay na disiplina ay hindi lang tungkol sa sipag, kundi pati sa pag-alam kung kailan ka dapat huminto. Kaya kapag pinili mong huminto, kapag pinili mong uminom muna ng kape, matulog ng maaga, o nakatambay lang, huwag kang makaramdam ng hiya. You're not wasting time. You're recharging your soul. Kasi minsan, ang pinaka-productive na magagawa mo sa isang araw ay magpahinga. At kapag nagising ka kinabukasan, mararamdaman mo yung gaan. Yung tipong biglang malinaw ulit lahat. Dahil minsan, ang kailangan mo lang talaga ay isang simpleng pahinga. Hindi para tumakas, kundi para bumalik na may bagong lakas. Number 3, i-off mo muna ang social media. Alam mo yung feeling na kahit wala ka namang ginagawa, parang pagod ka na. Minsan hindi mo alam kung bakit, pero kapag tinignan mo, halos buong araw ka nang nag-scroll.
Mag-scroll ka sa Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Lahat ng tao may pinapakitang perfect life. May bagong kotse, may bagong travel, may bagong achievement. At kahit hindi mo sadya, napapaisip ka, bakit sila parang ayos ng buhay? Samantalang ako, hirap na ako. Pero isipin mo to, hindi mo nakikita ang buong kwento nila. Ang nakikita mo lang ay highlight reel, hindi ang behind the scenes. Lahat ng tao may pinagdadaanan. Pero sa social media, lahat gusto lang ipakita ang maganda. Kaya kung pakiramdam mo na uubos ka sa kakapanood ng mas maganda sa'yo, baka panahon na para i-off mo muna yan. Kapag inalis mo kahit sandali ang social media, bigla mong maririnig ang tahimik na boses ng sarili mo. Yung matagal nang nilalamon ng ingay ng mundo. You start hearing your real thoughts again. Hindi na mga likes, hindi na mga comparison, kundi ikaw. Subukan mo mag-detox kahit isang araw. Ilayo muna ang phone mo. Lumabas ka. Makipag-usap ka sa totoong tao. O kahit humiga ka lang sa kama na walang iniisip. Mapapansin mo, unti-unti kang humihinga ng mas malalim. Parang nababawasan yung bigat na hindi mo alam kung saan galing. Because sometimes, peace of mind doesn't come from adding more to your life. It comes from turning things off. Hindi mo kailangang laging online para maramdaman mong buhay ka. Minsan, yung tunay na connection, nagsisimula kapag nag-log out ka muna sa lahat. Number 4, gumawa ka ng maliit na bagay ngayon. Alam mo, minsan yan lang talaga ang kailangan mo. Isang maliit na galaw para umusad ka ulit. Kasi kapag pagod ka na, ang utak mo parang overloaded na computer. Kahit simpleng gawain, parang bundok na mahirap akyatin. Pero ang sekreto dyan, hindi mo kailangan akyatin agad ang buong bundok. Ang kailangan mo lang, isang hakbang. Halimbawa, imbis na ayusin mo agad lahat ng problema mo sa buhay, simulan mo lang sa isang maliit na bagay. Simple, di ba? Pero may magic yan. Kasi the moment na gumawa ka ng isang bagay, kahit gaano kaliit, nagiging signal yan sa utak mo na, hey, I'm moving again. Kahit hindi mo pa nararamdaman ang motivation, minsan kailangan mo lang kumilos bago siya bumalik. Think about it. Ilang beses mo nang naisip na wala na akong gana? Tapos nung sinimulan mo kahit konti lang, bigla kang nagka-momentum. Kasi ganun talaga ang energy natin. Hindi siya dumarating bago kumilos. Dumadating siya habang kumikilos ka. So kung pagod ka na ngayon, huwag mong pilitin ayusin ang lahat. Ang gawin mo lang, piliin mo ang isang bagay na kaya mong tapusin ngayon. Pwedeng maghugas ng pinggan, maglakad sa labas, o maglista ng mga dapat gawin bukas. Ang mahalaga, may ginawa ka. At habang ginagawa mo yung maliit na bagay na yon, mararamdaman mo unti-unti parang gumagaan. Kasi totoo, minsan hindi mo kailangan ng malaking pagbabago. Kailangan mo lang ng maliit na simula. From there, the rest will follow. Momentum builds motivation. Kaya kung pagod ka ngayon, take it easy. Do something small. And when you do, sabihin mo sa sarili mo, okay lang, at least gumagalaw pa rin ako. Minsan, yun na mismo ang pinakamatinding paraan para bumalik ang lakas mo. Number 5, alalahanin mo kung bakit mo sinimulan. Minsan, sa sobrang pagod mo, nakakalimutan mo na kung bakit ka nga ba nagsimula. Naiipit ka sa stress, sa expectations ng iba, sa mga bagay na hindi mo na makontrol. At sa gitna ng lahat ng yan, parang nagiging mechanical ka na lang. Gumigising, nagtatrabaho, natutulog, paulit-ulit ang cycle. Pero kung sandali mong ipipikit ang mga mata mo at babalikan mo yung unang araw na nagkakaroon ka ng pangarap, may mararamdaman kang kakaiba. Naalala mo pa ba yung panahon na walang nakakaintindi sa'yo, pero tuloy ka pa rin? Yung mga gabing ginugol mo sa pag-iisip kung paano mo sisimulan kahit walang kasiguraduhan. That's your why. Yun ang ugat ng lahat. Ang problema kasi minsan, habang tumatagal, napapalitan na ng pressure yung passion. Napapalitan ng comparison yung inspiration. Naiiwan mo na sa likod yung dahilan kung bakit mo to pinasok. At pag nawala yan, nawawala rin yung direksyon mo. Pero tandaan mo, walang masama sa mapagod. Hindi mo kailangan maging unstoppable para masabing motivated ka. Ang totoo, kahit yung mga pinakamatagumpay na tao, napapagod din. Ang kaibahan lang, marunong silang bumalik sa simula. They remember their why. Kapag gusto mong sumuko, balikan mo yung unang dahilan kung bakit mo sinimulan.
Bakit mo pinili ang landas na to? Sino ang gusto mong matulungan? Ano ang pangarap mong gustong matupad? At kapag naalala mo yon, mararamdaman mong bumabalik yung sigla. Parang unti-unting umaapoy ulit yung dati mong apoy. Hindi pa tapos ang kwento mo, napagod ka lang saglit, pero hindi ka patalo. Kaya bago mo tuluyang bitawan, huminga ka ng malalim. At sabihin mo sa sarili mo, simula pa lang to. Babalikan ko kung bakit ako nagsimula. At doon ko ulit huhugutin ang lakas ko. Because sometimes, the motivation you're looking for isn't something new. It's something you already had. You just forgot where you placed it. Number 6, iwasan ang toxic na tao o sitwasyon. Alam mo yung pakiramdam na bawat oras na kasama mo ang isang tao, parang unti-unti kang nauubos. Parang kahit anong gawin mo, may mali. Kahit gaano ka magsikap, parang hindi sapat. Yan ang tinatawag na toxic energy. At kapag matagal kang nalulubog doon, mapapagod ka, hindi lang sa pisikal, kundi pati emotional at spiritual. Kaya kung gusto mong manumbalik ang motivation mo, kailangan mong matutong lumayo sa mga bagay o sa taong paulit-ulit kang pinapabigat. Hindi mo kailangan maging rude, hindi mo rin kailangan makipag-away. Minsan, ang kailangan mo lang ay distansya. Yung tahimik na desisyon na ayoko ng ganito, gusto kong maging payapa. Totoo, minsan mahirap yan, lalo na kung ang toxic na tao ay kapamilya mo lang, katrabaho, o matagal mo ng kaibigan. Pero isipin mo ito, kung paulit-ulit kang nasasaktan, kung palagi kang drained pagkatapos makasama sila, baka panahon na para piliin mo naman ang sarili mo. Hindi mo kailangan manatili sa isang lugar o relasyon dahil sa guilt o awa. You're not responsible for fixing everyone's mess. Minsan, the most loving thing you can do is to walk away. Kasi habang pinipilit mong ayusin ang iba, ikaw naman ang unti-unting nasisira. Kapag nagsimula kang lumayo sa toxic energy, mapapansin mong bumabalik ang lakas mo. Mas nagiging malinaw ang isip mo. Mas gumagaan ang loob mo. Parang may tinanggal na bigat sa dibdib mo. At doon mo marirealize, hindi mo pala kailangan ng validation galing sa iba para maramdaman mong sapat ka. Piliin mong mapaligiran ng mga taong nagdadasal para sa'yo, hindi laban sa'yo. Yung mga taong marunong makinig, hindi lang maghusga. Yung handang tumulong kapag tahimik ka na, hindi lang kapag masaya ka. Kasi sa totoo lang, hindi lang taong nakakapagod. Nakakapagod din yung mga sitwasyong paulit-ulit kang binabalik sa sakit na gusto mo nang kalimutan. So kung pagod ka na, hindi masama ang magpahinga mula sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ang tunay na kalayaan minsan, hindi yung may bago kang pupuntahan, kundi yung natutunan mong iwanan ang mga lugar na hindi ka na pinapayapang mabuhay. Number 7, matulog ka ng sapat. Alam mo yung feeling na kahit tulog ka naman kagabi, parang pagbangon mo, pagod ka pa rin. Parang hindi na-refresh yung kaluluwa mo. Hindi lang katawan. Minsan kasi, hindi lang kulang sa tulog ang problema, kundi kulang sa tamang tulog. Kapag gabi na, ang utak mo dapat nagpapahinga na. Pero ang nangyayari, hawak mo pa rin yung phone mo. Scroll ka lang scroll. Pinapakinggan mo pa yung mga boses ng mundo, imbis na boses ng katahimikan. At sa tuwing pinipilit mong mag-function kinabukasan, kahit kulang ka sa tulog, unti-unti mong binabawasan ang clarity mo. Binabawasan mong focus mo, pati motivation mo. Ang totoo, rest is not a reward. It's a requirement. Hindi mo kailangang hintayin na ma-burnout bago ka matulog ng maayos. Yung simpleng 7 to 8 hours na tulog, malaking investment yan sa mental health mo. Kapag well-rested ka, mas madali mong makita ang solusyon sa problema. Mas mabilis mong mahanap yung drive para bumangon ulit. Think about it. Ang cellphone, kapag low bat, automatic mong sinasaksak sa charger. Pero ikaw, kapag drained, minsan tinitiis mo pa. Bakit? Kasi feeling mo, sayang ang oras. Pero hindi mo alam, mas nasasayang ang araw mo kapag puyat ka. So tonight, piliin mong ipikit ang mata mo ng mas maaga. Ipaalala mo sa sarili mo na hindi mo kailangang tapusin lahat ngayon. Because sometimes, the most productive thing you can do is to sleep. Tulog lang muna. Bukas ulit ang laban. Number 8, kausapin mo ang isang taong mapagkakatiwalaan. Alam mo, minsan yung simpleng pag-open up lang, malaking ginhawa na. Hindi mo kailangan maglabas ng mga malalim na salita. Minsan sapat na yung sabihin mo lang na, pagod na ako. Kasi sa totoo lang, kapag matagal mo nang tinatago lahat sa loob, unti-unti kang nauubos kahit hindi mo napapansin. Ang bigat na hindi mo binibitawan,
araw-araw mong dinadala. Pero kapag may isang taong handang makinig, parang may parte sa puso mong biglang humihinga ulit. Hindi mo kailangang maging okay agad pagkatapos niyong mag-usap. Ang mahalaga, naramdaman mong hindi ka nag-iisa. Minsan kasi, yun lang talaga ang kailangan mo. Someone who listens. Someone who reminds you that your pain is valid and that you still matter. May mga panahon na hindi natin alam kung anong direksyon pa ba ang tatahakin. Pero kapag may isang taong nagsabi sa'yo ng, nandito lang ako, huwag kang matakot. Gumagaan ang lahat ng kahit konti. Hindi dahil nawala na ang problema, pero dahil alam mong may kasama kang lalakad kahit sa pinakamadilim na daan. So if you're tired, don't isolate yourself. Hindi mo kailangan magpanggap na malakas palagi. Find that one person you can trust. Yung hindi ka kailangan maging perfect para maintindihan ka. Kasi minsan, yung pag-iyak mo sa harap ng isang taong marunong makinig, yun ang mismo ang simula ng pagbangon mo. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa at hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Minsan, ang tunay na lakas ay yung marunong humingi ng tulong. And that's okay. That's brave. Number 9, manood o magbasa ka ng inspirational na kwento. Minsan, kapag sobrang pagod mo na sa buhay, parang lahat ng bagay sa paligid mo ay nagpapabigat sa'yo. Ang pakiramdam mo, walang nangyayari at parang stuck ka sa isang lugar. Lahat ng plano mo, parang natigil. Lahat ng effort mo, parang nauubos lang sa hangin. Sa ganitong mga sandali, napaka-powerful ng simpleng inspirasyon. Manood ka o magbasa ka ng kwento ng ibang tao na nagtagumpay sa kabila ng hirap. Hindi lang ito basta entertainment. Ang mga kwento ng resilience at triumph ng iba ay parang liwanag sa madilim na daan mo. Makikita mo na kahit ang ibang tao ay dumaan sa struggles. Sila rin ay napagod. Sila rin ay nasaktan at na-frustrate. Pero nagpatuloy sila. Habang pinapanood mo o binabasa mo ang kanilang journey, mapapansin mo na may lessons na pwede mong i-apply sa sarili mong buhay. Hindi mo kailangang kopyahin ng lahat, pero maaari mong i-adapt ang mindset nila. If they can do it, why not me? Minsan yung simpleng real life story lang ay nagbubukas ng bagong perspective. Bigla mong maiisip, kaya ko palang mag-recover kahit feeling ko wala na akong energy. At sa bawat kwento na maririnig mo, parang may konting enerhiya ang bumabalik sa loob mo. Hindi sa sobrang lakas, pero sapat para simulan ng isang maliit na hakbang. At higit sa lahat, nagbibigay ito ng hope. Hope na kahit pagod ka na, may possibility pa rin na bumangon, mag-adjust at sumubok muli. Ang inspirational na kwento ay parang reminder na ang struggles mo ngayon ay bahagi lang ng bigger picture. It tells you, keep going kahit small steps lang. Dahil bawat step counts. Kahit na pakiramdam mo ay mabagal ang progress mo, kahit isang hakbang lang sa araw, yun ay progreso pa rin. Kapag nakikita mo ang journey ng iba, nagkakaroon ka rin ng motivation. Hindi dahil sila'y magaling, kundi dahil natutunan mong kahit ordinary ka lang, kaya mo rin gumawa ng extraordinary na bagay para sa sarili mo. Maiintindihan mo na hindi kailangan perfection ang kailangan mo. Ang kailangan lang ay persistence, katatagan, at willingness na bumangon pagkatapos bumagsak. At sa bawat maliit na tagumpay, kahit simpleng accomplishment lang, unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago sa loob mo. Kaya sa susunod ng pakiramdam mo ay sobrang bigat ng mundo at parang wala ka ng energy. Subukan mong maglaan ng oras para marinig mo ang kwento ng iba. Hayaan mo silang magbigay ng inspirasyon. Hayaan mong bumalik ang lakas sa loob mo, kahit pa unti-unti lang. Dahil sa bawat kwento, sa bawat tagumpay ng ibang tao, makakakita ka ng liwanag. Isang liwanag na pwede mong sundan para muling makahanap ng direksyon, motivation, at pag-asa sa sarili mong buhay. Number 10, gumawa ka ng bagong routine. Minsan, ang dahilan kung bakit napapagod tayo sa buhay ay dahil paulit-ulit lang natin ang parehong routine araw-araw. Gising, trabaho, stress, pagod, pareho lang. Walang excitement, walang bago. Para bang nakatali tayo sa isang loop na walang katapusan. Kaya napakahalaga na subukan mong gumawa ng bagong routine. Kahit maliit lang. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong baguhin ang buong buhay mo overnight. Hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan gawin agad-agad ang lahat. Pwede kang magsimula sa simpleng bagay tulad ng gumising ng mas maaga para mag-stretch o maglakad ng ilang minuto sa labas. O kaya naman ay maglaan ng 10 minuto sa umaga para sa journaling o reflection. Imagine mo ito, bawat araw, kahit isang maliit na pagbabago lang,
ay parang binibigyan mo ang sarili mo ng fresh perspective. Hindi mo lang binabago ang oras mo, binabago mo rin ang paraan ng pagtingin mo sa buhay. Bawat bagong habit ay nagbibigay ng sense of accomplishment. Kahit simpleng bagay lang, tulad ng pag-inom ng tubig bago magsimula ang araw o pagsulat ng 3 bagay na pinapasalamatan mo, mararamdaman mo ang impact nito. Yung feeling na, okay, I did something good for myself today. Yan ang nagbibigay ng spark na minsan nawawala kapag puro stress at obligations lang ang nararanasan mo. Hindi lang ito physical change, mental boost din ito. Unti-unti, mapapansin mo na mas energized ka, mas motivated, at mas handa kang harapin ang mga challenges ng araw. Ang mind mo ay nagiging mas clear, mas focused, at ang puso mo ay nagkakaroon ng hope na kaya mong baguhin kahit konti ang takbo ng araw mo. At ang maganda rito, habang tumatagal, ang maliit na habits na ito ay nagiging natural na bahagi ng buhay mo. Parang nagsiset ka ng foundation para sa mas malalaking pagbabago sa hinaharap. At higit sa lahat, ang bagong routine ay para sa'yo. Hindi ito para sa ibang tao, hindi para sa social media, hindi para ipakita sa iba kung gaano ka ka-productive, kundi para sa sarili mong well-being. Ito ay paraan para ma-reclaim mo ang kontrol sa buhay mo. Kahit isang simpleng hakbang araw-araw, kapag consistent ka, makakaramdam ka ng pagbabago. Ang pagod at stress na nararamdaman mo ngayon ay dahan-dahan mapapalitan ng excitement, focus, at pakiramdam na kaya mong harapin ang araw na may lakas at determinasyon. Tandaan mo, small steps every day lead to big transformations. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng simpleng aksyon. Kahit sa pinakamaliit na paraan, ginagawa mo ang isang bagay para sa sarili mo. At yun ay simula ng pagbabago. Ang mahalaga, patuloy kang gumagalaw. Patuloy kang lumalaban at patuloy kang naniniwala na may magandang darating sa kabila ng pagod at hirap. Number 11, magpasalamat ka sa maliliit na bagay. Minsan, sobrang bigat ng buhay na parang kahit anong gawin mo, kulang pa rin. Parang walang sapat na effort mo. Laging may kulang at ang pakiramdam mo, ikaw lang ang nagtatangka. Sa mga ganitong araw, napakadaling makalimot sa mga simpleng bagay na dapat ipagpasalamat mo. Pero alam mo ba, kahit yung pinakamaliit na bagay, may kapangyarihang baguhin ang mood mo. Pwede itong simpleng mainit na kape sa umaga na parang yakap sa loob ng tasa. Yakap ng mahal mo na nagiging anchor ng puso mo. O kahit simpleng araw na sumisilip ka sa bintana, parang sinasabi, hey, andito pa rin ako para sa'yo. Kapag sinimulang pansinin ang mga maliliit na blessings na to, parang nagkakaroon ka ng perspective. Bigla mong naaalala, hindi pala lahat ng bagay sa buhay ay dark clouds. Minsan kasi, sobrang nakatuon tayo sa problema natin, sa mga deadlines, sa stress, o expectations ng ibang tao. Nakakaligtaan na natin yung simpleng maganda sa paligid natin. At minsan, ang simpleng moment lang, tulad ng pagtapos ng task na matagal mo nang inaantay, pagkain ng masustansyang meal, o kahit pagtawa sa meme na nakakatawa, may epekto na sa energy mo. Parang microdose ng motivation, maliit pero powerful. Gratitude is powerful. Binabalik nito ang focus mo sa positibong bagay at nagre-react ang utak mo sa tamang frequency. Bigla mong naaalala, hindi ka nag-iisa. May mga bagay pa rin sa buhay mo na tama at may dahilan para bumangon kahit sobrang pagod. Parang flashlight sa madilim na landas. Hindi nito sinasabi na wala ng problema, pero pinapakita nito ang mga points of light na pwede mong sundan. Kaya sa bawat araw, subukan mong i-appreciate kahit yung pinakamaliit na moments. Hindi lang ito nakakatulong sa mental health mo, pero nagiging fuel din ito para muling magpatuloy at ma-reignite ang motivation mo. Parang paunti-unti mong pinupuno ang tank ng puso mo at isip mo para kapag dumating ang challenges, may energy ka para harapin ito. At sa pagtatapos ng araw, isa lang ang paalala nito. Kahit sa gitna ng chaos at gulo ng buhay, laging may bagay na pwedeng ipagpasalamat. Kapag natutunan mong makita ang mga ito, ang big picture ng buhay mo, hindi na kasing overwhelming. Para bang nagiging malinaw ang view sa hilltop matapos ang mahabang pag-akyat. Ang pagod, okay lang kasi may dahilan para magpatuloy at may mga moment ng liwanag na nag-aabang sa bawat hakbang mo. Number 12, manalangin ka. Kapag sobra ka ng pagod at parang gusto mo lang sumuko, isa sa pinakamabisang paraan para maibalik ang iyong lakas ay ang manalangin o mag-meditate. Hindi mo kailangan maging perfect at hindi rin kailangan malaman ang lahat ng tamang salita.
Minsan, sapat na umupo ka lang sa tahimik na lugar, isara ang mata at huminga ka ng malalim. Hayaan mong sarili mong maramdaman ang bigat sa puso mo, ang lahat ng pagod, takot at pangamba. Pwede mo itong isipin na parang nagkakausap ka lang sa isang matalik na kaibigan na laging nandyan para sa'yo, na hindi ka huhusgahan at palaging handang makinig. Sa bawat hinga na malalim at mahinahon, unti-unti mong nararamdaman na gumagaan ang katawan at isip mo. Ang panalangin o meditation ay parang pag-recharge ng utak at puso mo. Habang nakikinig ka sa sariling hininga o nagre-reflect ka sa buhay, parang unti-unting natutunaw ang stress, ang worries at ang bigat ng problema mo. Hindi mo kailangang pilitin na malutas agad ang lahat. Ang mahalaga, binibigyan mo lang ng pagkakataon ang sarili mong huminga, magpahinga at makapag-realign sa sarili mo. Ang kagandahan nito, kahit 5 minuto lang sa isang araw, ay may epekto na. Unti-unti, mas nagiging malinaw ang isip mo. Mas nagiging maayos ang perspective mo sa mga problema. At mas nagiging bukas ang puso mo sa pagharap sa susunod na hakbang. Higit sa lahat, tinuturuan ka nitong maging patient sa sarili mo. Parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko kailangan maging perfect. Hindi ko kailangan tapusin lahat ng ito ngayon. Ang mahalaga, nandito ako at patuloy akong sumusubok. Kapag natapos ang session, mararamdaman mo ang konting liwanag sa kalooban. Isang maliit pero makapangyarihang sense ng peace at clarity. At sa sandaling yun, mas handa ka nang bumangon. Mas handa nang harapin muli ang buhay. Mas focused ka, mas kalmado, at mas motivated. Hindi ito instant solution at hindi rin isang magic wand. Pero paulit-ulit na practice ng panalangin o meditation ay parang paglalagay ng pundasyon para sa mas matibay at mas maayos na mindset sa bawat araw na darating. Number 13, tandaan mo na hindi mo kailangang ayusin agad ang buhay mo. Minsan, parang napakabilis ng mundo at pakiramdam mo, kailangan ko nang maabot ang lahat ngayon din. But the truth is, buhay mo ay hindi isang race. Hindi mo kailangan magmadali para mapatunayan ang sarili mo o maabot lahat ng goals mo sa isang segundo. Lahat ng bagay may timing, may season. Ang mahalaga ay gumagalaw ka pa rin kahit maliit ang hakbang. Kahit na parang stuck ka ngayon, okay lang. Hindi ka nawala sa landas mo. Ang bawat maliit na progress, kahit simple lang, ay mahalaga. Parang pag-akyat ng hagdan. Hindi mo kailangang tumalo ng 5 steps sa isang go. Isang hakbang lang sa isang pagkakataon ay papunta ka na rin sa taas. At isa pang bagay, huwag mong ikumpara ang timeline mo sa timeline ng iba. Sa social media, nakikita mo lang ang highlight reel ng buhay ng ibang tao. Hindi ang struggle nila behind the scenes. In real life, slow and steady wins the race. You're allowed to pause, to breathe, to rest, and to figure things out without feeling guilty. Remember, it's okay to not have everything figured out right now. Ang mahalaga, bawat araw, kahit konti lang, gumagalaw ka pa rin papalapit sa buhay na gusto mo. Hindi mo kailangang ayusin agad ang lahat. Ang journey mo ay sarili mong pace, and that's perfectly fine. Ang final message ko sa'yo, alam mo, sa buhay, may mga panahon talaga na pagod ka na sa lahat. Parang gusto mo na lang sumuko. Pero tandaan mo, pagod ka ngayon, hindi ibig sabihin tapos na ang laban mo. Life isn't over just because you feel tired. Minsan, kailangan mo lang huminto. Kailangan mo lang huminga at bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon para mag-recharge. Huwag mong isipin na mahina ka dahil kailangan mo ng pahinga. Ang pahinga ay hindi pagkatalo. Ito ay parte ng proseso ng paglago. Even superheroes need to rest. Kapag naglaan ka ng oras para alagaan ang sarili mo, mas handa ka ulit sa susunod na hamon. Remember this, life is not a sprint. It's a marathon. Hindi mo kailangan tapusin lahat ng problema ng sabay-sabay. Small steps, maliit na hakbang, ay mas maganda kaysa sa mawalan ng lakas dahil sa pressure. Bawat maliit na effort, kahit simpleng bagay lang tulad ng paghinga ng malalim, pagkakain ng maayos, o simpleng gratitude, ay may impact na sa motivation mo. Kaya kapag pakiramdam mo ay pagod na pagod ka, sabihin mo sa sarili mo, it's okay to rest, it's okay to pause, but I will not give up. Ang pinakamahalaga, hindi mo hinahayaan ang pagod mo na patayin ang pangarap mo. Bagkus, ginagamit mo ang pagod bilang reminder. Take a step back, heal, and come back stronger. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Everyone goes through seasons of exhaustion. What matters is that you keep going, kahit dahan-dahan.
Ang bawat araw na nagpapatuloy ka, kahit maliit lang ang nagagawa mo, ay hakbang patungo sa mas maliwanag at mas malakas na ikaw. So keep moving, keep believing, and always remember, pagod ka man ngayon, tomorrow is a new chance to rise, to fight, and to shine again.